Ako si Maria at ito ang aking kwento. Nananakit ang buong katawan ni Ira ng magising, lalo na yung sikretong parte ng katawan. Dahil doon agad pumasok sa kanya ang nangyari kagabi. Trust me, wife. I'll be gentle. Dahil bathrobe lang ang suot, maingat ngunit mabilis na naalis si Dark iyon. At nagpaubaya naman si Ira. Paano siya makakatanggi? Kung bawat haplos at talik nito sa kanya, nadadala siya. At isa pa, kasal naman na sila, di ba? Pero ngayong nahimasmasan si Ira, hiyang-hiya siya. Hindi kaya iniisip ni Dark na easy to get siya? Kakakilala pa lang nila at kinasalman, hindi niya pa lubos na kilala ito. Parang walang pinagkaiba sa one-night stand ang nangyari sa kanila. Napahagat ng labi si Ira, naguguluhan. Dito bumukas ang pinto at pumasok si Dark. You're awake, anito habang bitbit ang food tray. Lumapit to sa direksyon niya. Hindi naman siya makatingin ng maayos dito dahil pumapasok pa rin sa isip niya ang nangyari kagabi. Halata ni Dark ang hiya ni Ira at mabuti na lang hindi to nakaisip na tuksohin si Ira. Eat your breakfast. Umupo si Ira at kahit nananakit ang katawan, hindi niya pinakita yon. Saka lang din niya nakita na may damit siyang suot. Napatingin siya kay Dark. Ikaw ba ang nagbihis sa akin? Who else would do that? Balik nitong tanong. Mas lalong namula ang pisngi ni Ira dahil sa hiya. E di nakita mo yung katawan ko. Bumaling sa kanya si Dark at pinasadahan ng tingin. I already saw your body. I even touched it. Did you forget? Or do I need to remind you that? Napasinghap siya at di makapaniwalang tumingin kay Dark. Ikaw, relax. Eat your food or it'll get cold. You need to regain your strength. Kahit gustong sumagot na naman ni Ira, pinigil niya ang sarili dahil wala namang mali sa sinabi ni Dark. Pero ba't parang may meaning ang sinabi nito? Pinilig niya na lang ang ulo at tahimik na kumain. Dahil soup ang nakahain, mabilis lang yung naubos ni Ira. Agad namang binuhat ni Dark ang tray at aalis na sana ito nang may maalala si Ira. Dark, pwede akong humingi ulit ng pabor? Napalingon to sa kanya at napipisil siguro nito na may kahabaan ng usapin kaya pinatong ni Dark ang tray sa glass table na nasa gilid dito bago siya harapin. Pwede pa rin ba akong magtrabaho kahit na kasal na tayong dalawa? Palihim niyang sinilip ang mukha ni Dark at mukhang hindi naman galit. Hindi mo naman ako pagbabawalan, di ba? No, do you want a promotion? Hindi. Bakit naman sa promotion napunta? Hihingi ko ng opinion mo kasi syempre, baka ayaw mo pala ng working wife. Dark snorted. You're married to me, but I don't own you. You still have your freedom and I won't restrict you, Ira. Napangiti si Ira. Talaga? Salamat. Don't worry, walang makakaalam na asawa mo ko, kahit sa kumpanya pa. Kumunot ang noo ni Dark. Dumilim ang ekspresyon. Do you want to keep me as a secret? Sa Oxford Group of Companies Corporation mo ko nakita, kaya alam ko employee ka rin, bawal ang office romance. Mas lalong di matimpla ang mukha ni Dark. Does this kind of rule exist? Nagpatuloy si Ira. Alam ko naman na kaya mo ko pinakasalan para gumante sa ex-girlfriend mo pero malaki pa rin ang pasalamat ko kahit ganun kasi marami kang naitulong sa akin. Kaya kapag naisipan mong ayaw mo na, pipirma ako agad sa annulment. Hindi ko sasabing asawa kita para hindi ka mapahiya. Hindi naman kasi maniniwala si Ira na gusto siya ni Dark, kaya ito nagpakasal sa kanya. Kahit maganda siya, hindi naman siya yung sobrang ganda na mala Miss Universe. At sa itsura ni Dark, kahit sinong babaeng ligawan ito, agad-agad na sasagutin. Sa mga tulad ni Dark na ayaw ng entanglement, alam niyang matutuwa ito dahil marunong siyang lumugar, di ba? We just got married and you're thinking of annulment already? Separation? Don't even think about it. Hala, bakit galit? May mali ba sa sinabi ko? Inilang hakbang lang ni Dark ang distansya sa kanilang dalawa at dinungaw siya nito. Napanunok si Ira nung halos dumikit ang mukha nito sa kanya na nagpakurap ng mata niya. Sinapo ni Dark ang mukha niya at diretso siyang tinitigan. Did you forget our vows to each other? Till death do us part, Ira. I won't annul our marriage, ever. Nakalabas na si Dark ng kwarto bago bumalik sa wisyo si Ira. Napahawak pa siya sa dibdib sa lakas ng tibok ng puso. Kaharap ni Ira ang closet ngayon.
O mas mabuting sabihin na kwarto na puno ng mga damit, alahas at sapatos. Yung nakikita sa TV ng wardrobe ng mayayaman? Ganito ang nasa harap niya ngayon. Hindi naman siya mahirap dahil may kayang pamilyang pinagmulan, pero parang ibang level si Dark. Anak ba ito ni Bill Gates? Nangingimis siyang hawakan ng damit. Pero paano siya makakapagpalit kung hindi siya kukuha dito? Wala naman siyang dalang bihisan. Pinakasimpleng flowy dress at tall shoes ang kinuha ni Ira sa koleksyon at lumabas siya ng master's bedroom. Halos mapatalon siya nang makitang may maid na naghihintay sa kanya sa labas. Good day, madam. Nakaready na po ang lunch ninyo. Pwede bang wag madam ang tawag mo sa akin? Ira na lang. Naku madam, hindi po pwede dahil kami mapapagalitan ni master. Kay Ming ngiti na lang ang naging sagot niya. Bababa na sana siya nang may maalala siyang itanong. Yung master ninyo, nasaan siya? Nasa study room po si Master Wayne, madam. Tumango si Ira at tutuloy na sana siyang bumaba ng hagdan nung nakita niya ang lalaking sumalubong sa kanila ni Dark sa main door kagabi. Madam, I am Butler James. Hello, Butler James. Ang galing naman. Butler ang tawag niya sa sarili. Para kung nasa medieval era. Sa isip ni Ira. Madam, I need to consult you for something. That's why I'm here. Ano yun? Miss Darlene is here? Sinong Miss Darlene? May kilala ba siyang Darlene? Nagulat si Ira nung nakita niyang may babaeng paakyat ng mahabang hagdan. Nang makita siya nito, ngumisito sa gawin niya. Parang pamilyar ang mukha nito. We meet again. Guess that Wayne wasn't joking that he will marry you, huh? Napawang ang bibig niya nung pinasadahan siya nito ng nanghuhusgang tingin. What a downgrade. Nilagpasan siya nito at dire-diretso sa isang nakapinid na pinto. Sinundan to ng tingin ni Ira at nakita niya kumatok si Darlene sa kwarto ng katabi ng master's bedroom. Lumapit din si Butler James at sinabi na naroon si Darlene. Master, Miss Darlene is here? Let her in. Narinig ni Ira ang boses ni Dark. Hindi niya mawari kung bakit parang may tumusok na karayom sa puso niya. Gusto pa rin ni Dark si Darlene? Hindi makakain ng maayos si Ira. Mayat maya napapasulap sa taas. Ayaw mang isipin, gusto niyang malaman kung anong pinag-uusapan ni Dark at Darlene. Madam, may hindi po ba kayo gusto sa luto? Sabihin niyo po para makapagluto ako sa chef. Nabaling ang tingin ni Ira kay Mia, yung maid kanina. Umiling siya rito. Masarap ang pagkain, don't worry. Basta kung may gusto po kayong ipaluto o ayaw sa pagkain, sabihin niyo po sa akin. Sundin daw po kasi namin ang gusto niyo, sabi ni Master. Magsasalita sana si Ira nang makarinig siya ng tunog ng takong na papunta sa gawin niya. Nang lumingon, si Darlene iyon na papalapit. Nakataas ang noon nito, parang hinahamon siya sa tinging ginagawa. When I broke up, but he gave me a house and also promised to introduce me to a high-paying job. I lost him, pero hindi ako talo, and see this? May winagaywa ito sa harap niya. Tseke sa tingin ni Ira. Breakup fee. He's generous, right? Galit na tumingin si Ira dito. Pagkatapos mo siyang lokohin, ikaw pang may ganang kumuha ng pera sa kanya? Wala ka bang hiya? Santa-santita ka ba para mag-bridge? No wonder, Leo cheated on you. Para kang high and mighty kung magsalita. Pero di ba't nandito ka at kasama na ngayon ng ex ko? You should be thankful to me, girl. Kung di mo kami nahuli ni Leo, hindi ka na ang pumalit sa pwesto ko. Napasinghap si Ira at gusto niyang hatakin ang buhok ng kaharap. Ayaw niya lang magmukhang cheap kaya ayaw niya tong patulan. Darlene curled her lips at Ira and turned her back. Naglakad to sandali ngunit huminto nang may maisip kaya nilingon siya. Payo ko pala sa'yo. Kung susuyuin ka man ng ex-fiancé mo, wag mo nang balikan. May pera siya pero hindi magaling sa kama. Noon na pa siyang makaraos kesa sa akin. Lame guy with poor skills. Kakaawaan kita kung siyang makatuluyan mo. What the heck? Ikaw nang niloko tas binigyan mo pa ng bahay at pera. Don't tell me gusto mong balikan ng ex mo. Kumakain ulit si Ira kasabay si Dark dahil nawalan siya ng gana kanina. Nang malaman ni Dark na hindi niya ginalaw ang nakahain kanina, sinabihan siya nitong sumabay dito. Nilapag ni Dark ang steak sa plato niya bago nagsalita. Are you jealous? Bakit naman ako magsiselos, ha? I did that so she won't pester you. It's better to give her money with conditions instead of still having a connection with her.
Besides, I need to thank her. At ito pa talagang magpapasalamat? Masama niyang tinignan si Dark. Natawa ito sa reaksyon niya. If you did not catch her with your ex, you wouldn't be here with me. Namula si Ira at nag-iwas ng tingin. Sinasabi mo dyan? Dark just curled his lips and said nothing. Kakain na sana ulit si Ira nang may maalala. Sa main company ka ba o sa branch ng OGC? May position ka ba sa company? Umiling si Dark. Nope. I told you that I will work but I still haven't decided if I will stay at OGC or what. Bakit parang nayabangan siya sa tono nito? Hindi ba to aware na ang hirap makapasok sa OGC? Kaya nga ayaw niyang mag-resign dahil maganda ang kumpanyang pinagtatrabahuhan. Ngunit napansin ni Ira, Oxford ang apelido ni Dark at Oxford Group of Companies. May kamag-anak kaya ito doon o coincidence lang? Pinilig ni Ira ang ulo at bumalik sa pagkain. Nag-vibrate ang phone niya sa nakapatong sa mesa kaya't napatingin siya doon. Nang makita ang text na natanggap, sumama ang timpla ng mukha niya. Mula sa ama niya ang message, sinasabihan siya nitong umuwi bukas na bukas din. Ayaw niya sana itong pansinin nang mabasa niya na hawak ito ang gamit na iniwan ng mama niya sa kanya. At kung hindi siya susunod, susunugin ito ang mga gamit. What's wrong? Nagtaas ng tingin si Ira. Pinauwi ako ni Papa. Pwede mo ba akong samahan bukas? Papakilala kita sa kanila. Para hindi na rin nila ako piliting ibigay kay Leo dahil may asawa na ako. Of course, I will make time for you, Ira. But first, eat your food. Dahil sa narinig na pagpayag nito, natahimik ang kaba sa puso ni Ira. Ngumiti siya kay Dark at naglapag na naman to ng nahiwang steak sa plato niya. Salamat, Dark. Anything for my wife. Pwede bang sabihin kinilig siya sa sinabi nito? Uminto ang sasakyan sa harapan ng 4-story house. Iyon ang bahay nila Ira. Kung tutuusin, hindi mahirap ang pamilya ni Ira at may kumpanya nga ang ama. Ngunit dahil may sa abuela siya lumaki, malayo ang kanyang loob sa ama. Lalo pat ito ang asawa ng tiyahin niya at dito kumakampi ang lalaki. Humugot ng hangin si Ira, buwaba ng sasakyan. Tumabi naman sa kanya si Dark kaya kahit papano nabawasan ang kaba. Bumukas ang pinto. Galit na lumabas ang ama mula sa malaking pinto. Ira! At nagawa mo talagang umuwi pagkatapos mo ko ipahiya sa pamilya ni Leo? Sigaw nito. Nag-message kayo umuwi ako tapos ngayon parang may amnesia kayo na hindi niyo gustong presence ko dito? She heard Dark chuckled beside her. Abat talagang sumasagot ka pa? Sinabi ko naman sa'yo, Danilo, na pasaway ang anak mo. Nakita mo na? Sulsul ng tiyahin niya na nasa gilid. Ang pinsan ni Ira na si Tessa ay napako ang tingin kay Dark. Sinong kasama mo, Ira? Huminga na malalim si Ira at hinarap ang tatlo. Siya ang asawa ko, si Dark. Ano? Hindi pwede. Alam kong nagsisinungaling ka lang, Ira. Paano nang pinagkasundoan namin ang pamilya ni Leo? Sumama ka sa akin at pupunta tayo sa kanila. Nagtangkang hawakan ni Anthony ang anak, ngunit tumarang agad si Dark na kinagulat nito. Sir, she is already married to me? Matigas na ani Dark. Binayaran ka lang siguro ni Ira para umakto. Hindi mo ba alam na may fiancé siya? Ikakasal na siya. Sabat ni Tessa at lumapit pa to kay Dark para haplusin ang braso nito. Agad na umiwas si Dark na nakakunot ang noo. Pa, niloko ko ni Leo, pero parang ayos lang sa inyo yon. Kasal na ako kaya hindi nyo na ako mapipilit. Normal lang sa lalaki ang magloko. Paano ko ngayon ibabalik ang perang pinahiram nila sa akin? O sige, bigyan mo ko ng 3 milyon ngayon at kakalimutan ko to. Napamaang si Ira. Maliit ang 3 milyon kung susumahin lahat ng ginastos kay Ira. Bakit hindi gawing 5? Ang tita niya. Nangilid ang luha sa mata ni Ira. Dahil sa pera, hindi mahalaga ang feelings niya. I will give you 10 million. In exchange, cut your family ties with her. Napatingin ang lahat kay Dark. Nahamig ng ama ni Ira ang sarili at may pang-uyam na pinasadahan ng tingin sa Dark. Mukhang hindi kumbinsido sa narinig. Hoy, Totoy. Alam ko, gwapo ka at mukhang may pera kahit paano. Pero yung sinasabi mong bibilin mo sa amin si Ira, mukhang di ka pa yata tapos managinip. Ira, bayad mo ba tong lalaking to? Kung may ganun ka man pala kalaking pera, bakit hindi mo ibinigay sa amin? Bakit di mo pinapagamot ang lola mo? Sinasabi ko na nga bang puro ka lang salita at yabang eh. Ani naman ni Tessa.
Pagkatapos nito, sumubok ulit tong lumapit kay Dark na kunot ang noo. Bakit di na lang akong samahan mo? Wag na lang tong si Ira. Wala namang kwenta. Hindi na natapos ni Tessa sa sinasabi ng samanto ng masamang tingin ni Dark, kaya napaurong ito. Binalik ni Dark ang mga mata sa ama ni Ira at inulit ang sinabi, 10 million for Ira. Take it or leave it. But even if I don't give money, she's still going with me because she's my wife. Dark, anong 10 million? Sira ka ba? Ang laking pera niyan para ibigay. Hindi natapos ang sasabihin ni Ira nung hatakan siya ni Dark at kinulong sa mahigpit na yakap na ikinagulat niya. Hush, wife. I will take care of everything. Hindi pa rin naniniwala ang ama ni Ira, ngunit para subukan si Dark tumango-tango ito. O sige, dalhin mo rito ang perang sinasabi mo nang magkasubukan tayo. You will cut your contact with Ira and sever your relationship with her as her father. She can only be with me. May diin sa binitawang salita ni Dark. Di pa nakakatango ang ama, ang tiyahin na ni Ira ang umoo. Payag kami. When Dark heard that, he pulled out his phone from his pocket and called someone on his phone. Secretary C, please go to the address. I'll forward you after this call. Ira was still flabbergasted at what happened. Pumunta lang naman siya rito para sabihin sa pamilya na wala na silang aasahan sa kanya dahil kasal na siya. Bakit napunta sa usaping ganito? Tingin niya tuloy, sobrang laki ng utang niya kay Dark. Pagkatapos itong gastusan ng lola niya, ay ito na naman, gagastos ulit para sa kanya? Sa naisip, bumakas ang inis sa mukha ni Ira. Hinarap niya ang pamilya at umalis sa pagkakayakap ni Dark. Hindi kayo bibigyan ni Dark ng pera. Pa, pinapunta mo ba ako rito para saan? Nilinaw ko na sa inyo na hindi ako papakasal, hindi ba? Kung kayo tanggap ang panloloko ni Leo, ibahin niyo ko. Pero bakit nga ba ako magugulat? Kung si mama nga niloko mo, naging kabit mo nga ang kita ko sa mismong pinsan ni mama, hindi ba? Dumilim ang mukha ng ama ni Ira. Sumusobra ka na, Ira. Hindi ka na nga nagpasalamat na pinalaki ka ng tita mo, ganyan ka pa sa sinasabi mo sa kanya? Suwail. Tumawa ng pagak si Ira. Ako ang suwail pa? Hindi ikaw ang nagpalaki sa akin kung hindi si Lola. Kinuha mo lang naman ako para ipakasal dahil ang sabi mo, malaki yung perang kailangan ni Lola sa operasyon niya. Kaya nga sinunod kita, di ba? Pero hindi ko kaya na alam na ninyong niloko ako, ipapakasal niyo pa. Wala talaga kayong pakialam sa akin. A hug from behind stopped Ira. She turned around and hugged Dark back. Shh, wife, I will handle this. Sa narinig nakakapagtaka na kumalma si Ira. Sa oras ding yon, dumating si Secretary C at agad nilabas ito ang checkbook. 10 million. Sever your relationship with Ira. Nagkatinginan ang ama at tiyahin ni Ira. Kinuha ng tiyahin ng tseke at sinigurong totoo ang hawak. Hindi to tatalbog. Dark snorted and Secretary C talked to those people. Naglabas din si Secretary C ng papeles at pinapirmahan sa pamilya ni Ira. Simula sa araw na yon, kanya-kanyang landas na sila. Hindi na siya hahabulin ng pamilya. Ngunit imbes na matuwa, mabigat ang kalooban ni Ira. Lulan ng sasakyan pa uwi, hindi pa rin kumikibo si Ira at mayat mayang tingin sa kanya ni Dark. Nagsalita si Ira, hindi mo dapat ginawa yon. Are you angry? Do you think I don't respect you for giving them money in exchange for you? Namumula ang ilong at nangangilid ng luha na hinarap niya si Dark. Alam mo naman pala, nagtanong ka pa. I can see it in your face. But don't you think that because of that, they will stop going after you? They won't bother you anymore. It will ease your mind. Tulad ng ginawa mo kay Darlene? Binigyan mo ng pera para hindi ka naguluhin. Tingin mo ba lahat masosolusyonan ng pera? Sarkastiko niyang sita. Am I in the wrong? Money can solve everything. Dark fired back. Gusto niyang magreklamo pero hindi siya makapagreklamo kasi totoo ang sinabi ni Dark. Umiwas na lang siya ng tingin at tumingin sa labas ng bintana. About your mother, napalingon si Ira. I will investigate it. I don't trust your father about the information he knew. I don't think he will tell you the truth. Otherwise, he would have told you that information a long time ago. Napayoko si Ira at doon, pumatak ang luhang pinipigilan niya kanina pa. Alam naman niyang ayaw sa kanya ng ama, pero iba pa rin kapag harap-harapan ang ginawa nitong pagbenta sa kanya. Maybe, Dark saw that she is devastated. That's why he pulled Ira and wrapped his arms around her. Binaba ni Dark ang ulo at pinataka ng halik ang labi ni Ira.
Agad namang nag-iwas ng tingin ng driver at si Secretary C na nasa passenger seat. Tunog ng cellphone nang bumagsak sa kaganapang yon at agad na humiwalay si Ira kay Dark. Siniksik niya ang namumulang mukha sa may dibdib ni Dark. Kunot-kunot naman ang noon ni Dark at masamang tingin ang ipinukol nito sa business phone. Sinagot ni Dark ang tawag. Mas lalong nangunot ang noon nito habang may kausap. Binaba nito ang tingin sa yakap na si Ira at nagpakawala ng buntong hininga. Wife, I won't go home with you. I have something to do. If you have questions, ask the butler. Muli pa nitong hinalikan ng tuktok ng ulo niya bago sinenyasan ng driver na ihinto ang sasakyan. Bumaba si Dark at si Secretary C nagtungo sa kotseng nakahinto sa malapit. Doon lang din napansin ni Ira na may nakasunod na kotse sa kanila at doon sunod na lumulan si Dark. Pinanood ni Ira umalis ang sasakyan at siya naman ang napabuntong hininga ngayon. Madam, sa mansyon po ba tayo? Bago pa siya makasagot ay cellphone naman niya ngayon ang tumunog. Carla calling. Sinagot niya ang tawag. Hello, Carla. Kamusta ang honeymoon, Ira? Kamusta naman ang asawa mo? Hindi natuloy ang kasal namin ni Leo, Carla. Ha? Wait, ano? Pero kasal na ako, Bebs. Tili ang sunod na narinig ni Ira sa kabilang linya na ikinangiwi niya. Seryoso ka ba talaga sa sinabi mo kanina, ha? Gaga, hindi mo ba ako binibiro lang? Hindi umuwi si Ira sa bahay ni Dark. Kung hindi, nagpahatid siya sa apartment kung saan kadikit lang ng unit niya ang room ni Carla. Ngayon, magkausap sila sa unit nito. Kasal na nga ako, Bebs. I'm not kidding. Oo, dapat nga hindi ka magbiro kasi sasakalin kita. Pero ano kasi ang nangyari at hindi si Leo? Hindi sa sinasabi kong gusto ko yung fiancé mo, ha? Feel ko, bad vibes niya, malayo pa lang. Pero ipaliwanag mo ang nangyari. I need chika. Umupo si Ira sa beanbag na malapit at humarap kay Carla. Nahuli ko kasi si Leo na niloloko ako. Naalala mo yung pumunta ako ng hotel room niya? Doon siya gumagawa ng milagro. Sa galit ko, umurong agad ako sa kasal. What? Niloko ka ng gagong yon? Kapal ng mukha Gwapo siya? Kung di pa siya mukhang tubol. Carla, yung bibig mo ha? Bakit? Totoo naman Para siyang muscle na nagkaroon ng mukha. Pangit-pangit niya. Siya pa may ganang magloko. Gosh, mga lalaki talaga. Umiling-iling ito at napahilot na lang sa ulo si Ira. Nagpatuloy si Carla. Saan mo naman napulot yung asawang sinasabi mo? Ano yun? Parang Pokemon na nakita mo na lang tapos sinuli mo? Gotta catch a hobby, ganun? Napapangiwi na lang talaga si Ira sa bibig ni Carla. Ayun, nakabunggo ko yung ex-BF ng babae ni Leo kasi alam na niya na niloloko siya nito. Siya yung asawa ko ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Carla at exaggerated na napahawak sa dibdib. Wait, teka lang ha. Magninilay-nilay mo na ako. Si Darlene, yung chipipay ni Leo, tama? Tapos yung asawa mo ngayon, ex ni Darlene. Oo, tama? Bakit yata pati siya nalito na rin? Bebs, Diyos ko ka. Ang sakit mo sa bangs. So, exchange gift kayo ng Darlene? Shit, ang weird. Pero bakit ka pumayag? Anong dahilan? Exchange gift ka dyan. Pero ganito kasi yun. Nagkwento si Ira ng nangyari at napanganga na lang si Carla habang nakikinig sa kanya. Nang matapos siya, masama ang ekspresyon ni Carla. Sira ulo talaga yung tatay mo, no? Kinuha ka lang para ipakasal kay Leo dahil malaki yung utang niya sa pamilya ni Leo? Hindi ka niya pinalaki at mas pinili niyang pumatol sa tita mo kahit kasal siya sa mama mo. Mabuti na lang mabait ang lola mo at hindi kinonsinti ang tatay mo na anak niya. Ngiti na lang ang naging sagot niya dahil hindi alam ni Ira ang isasagot. Mabuti na lang at di na siya guguluhin ng pamilya. Kahit hindi siya sang-ayon sa ginawa ni Dark, nagpapasalamat pa rin siya dito. Tara na nga, kain tayo ng dinner. Nagugutom ako sa mga chika mo Napunta ang dalawa sa 4-star restaurant dahil gusto ni Ira na ilibre si Carla. Nagpalit sila sa waiter para mahanap ng vacant table. Pinaupo na si Ira nang makita niyang natigilan si Carla. Bebs, hindi ba si Leo tong papunta sa gawin natin? Agad na palingon si Ira at tama nga si Carla. Papunta sa gawin nila si Leo. May babaeng nakakapit sa braso ng lalaki at di kaagad sila napansin ito. Pero hindi rin nagtagal nakita ni Leo si Ira. Ira, you're here. Bumitew si Leo sa babae at naglakad ito papunta sa kanila. Sarkaso itong pinasadahan siya ng tingin.
Kaya mo na palang pumunta sa ganitong lugar? Sa bagay, why would I be surprised? Sugar baby ka nga pala. You are a kept woman, aren't you? Umawang ang labi ni Ira at di makapaniwalang tiningnan si Leo. Ano ang sinasabi nito? Siya, sugar baby, at kailan pa nangyari yon? Napansin ni Ira na napalingon sa kanila ang ilang tao na naroon. Meron pang iba na tumayo at talagang lumapit sa pwesto nila para makiusyoso. Hoy Leo, ang kapal na mukha mong sabihin sa akin yan. Ikaw na nga tong nahuli kong may kasama sa kama, kaya ako kinansel ang kasal. Tapos imbes mahiya ka, sisiraan mo pa ako? Ha, ang kapal mo talaga. Ngumisi si Leo at humalakip-kip habang nanguuyam na nakatingin sa kanya. Ira, pareho lang tayo. Alam kong may lalaki ka habang ikakasal ka na sa akin. Kaya nga ganun lang kadali sa'yo na itigil ang kasal, di ba? Huwag mong itanggi, dahil hindi ka naman gagasasan ng lalaking yon at kinausap pa ang mga magulang ko. Binayaran para pumayag kaming hindi na ituloy ang kasal. Kung hindi ka sugar baby, ang galing mo rin, no? Papakasal ka sa akin, tas may kinikita ka ding iba? Hindi yan totoo. Sinungaling ka. Yeah, you can deny it all you want, but I know the truth, Ira. Hindi maglalabas ng 2 milyon ang lalaking yon sa pamilya ko kung di totoo ang sinasabi ko. Sa galit, napasigaw na si Ira. Hindi ako kabit o ano paman. Kasal na kaming dalawa kaya hindi totoo yung sinasabi mo. Akala mo ba katulad mo akong manloloko? Ikaw, pinakasalan? Wala kang maloloko dito, Ira. O sige, ilabas mo ang marriage certificate kung kasal ka talaga. Yung mayayamang tao katulad ng lalaking yon, paglalaroan ka lang. Kung di dahil sa mukha mo, hindi ako papayag na maging fiancé mo eh. Tingin mo may balak akong pakasalan ka? Ayaw sa'yo ng buong pamilya ko. Kahit magkaanak pa tayo, hindi ka pa rin matatanggap sa pamilya. Kaya pala ang gusto lang ng pamilya ni Leo, wedding reception lang ang gagawin, pero walang wedding ceremony. Yun pala, wala talagang balak ang pamilya niya na ikasal sa kanya. Masasama silang tao. Ira, anong tinatayo-tayo mo dyan? Dapat kanina ka pa nakasapak. Sapakin mo na siya, ani Carla. Nabigla na lang si Ira nung dinampot ni Carla ang charger plate at inihagi sa direksyon ni Leo. Natamaan sa mukha si Leo. Dumuog at ang kilay nitong natamaan ng lumilipad na plato. Nang makahuma si Leo, mabilis nitong nilapitan si Carla at sinampal ng malakas. Nagulat si Carla at si Leo naman, hindi pa kontento. Sinipa sa tiyan si Carla na ikinabuwal nito. Carla! Gulat na sigaw ni Ira. Di niya akalaing kayang gawin ni Leo ang ganito. Hindi malaman ni Ira kung saan siya nakakuha ng lakas ng loob, ngunit dinampot niya ang upuan at inihampas kay Leo. Dahil hindi nito inaasahan yon, napadapa si Leo at saktong nawalan ng malay. Hala, may dugo! Ang dami! Tulong, may nag-aaway dito! Natulala si Ira sa nangyari. Did she just kill someone? Ano kaya ang mangyayari sa naging tensyon sa pagitan ni Ira at ng ex-boyfriend niyang si Leo? Sa pagsasama bilang mag-asawa ni Ira at Dark, may mabuo kayang tunay na pagmamahal sa pagitan nila? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.